Pagkalabas naman ng doktor ni Nelia, hinarap na muli ni Shirley ang kanyang kapatid. Bakit hindi mo sinabi to sa akin? Dapat kahit ayaw ni nanay, sinabi mo pa rin to. Dahil alam mo naman na maaaring mapahamak si nanay dahil doon. At tingnan mo ngayon ang kinalabasan ng lahat ng yon. Lalong lumala ang sakit ni nanay. Sabi ni Shirley kay Ashley. Sorry ate, hindi ko naman gusto na mangyari to kay nanay eh. Sinunod ko lang naman si nanay. Ayoko rin naman na magalit siya sa akin kaya naman sinunod ko na lamang siya sa kung anong gusto niya. Pero nitong nakaraan na check-up niya, bala ko na talaga sana magsumbong sa iyo at sabihin ang kalagayan ni nanay. Kaso dumating ka naman na, kaya hindi ko na nasabi pa sa iyo kaagad ang tungkol doon. Sagot ni Ashley sa ate Shirley niya. Alam mo naman na mali ang ginagawa ni nanay, di ba? Dapat sinabi mo kaagad yun. Eh di sana hindi na to nangyari pa kay nanay. Sagot pa ni Shirley at di niya na mapigilan pa na maiyak. Kasi ate, naiintindihan ko naman ang dahilan ni nanay eh. Naaawa siya sa'yo. Kahit naman ako, naaawa na rin sa'yo ate eh. Wala ka na raw ibang inatupag kundi magtrabaho. At kahit di mo nga raw iniisip ang sarili mo eh. Umiiyak na rin na sagot ni Ashley kay Shirley. Kaya ko naman eh. Kaya ko nga ito ginagawa para sa inyo eh. Kaya nga ako nagtitiis na malayo sa inyo dahil gusto kong mapabuti ang buhay niyo sa probinsya. Kinakaya ko lahat at masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Pero bakit ganun? Sana inisip niyo rin na mas lalo tayong mahihirapan kapag lumala ang sakit ni nanay. Humahagulhol pa na sabi ni Shirley sa kanyang kapatid. At maging sina April at Sherwin ay umiiyak na rin dahil sa pagtatalo ni na Shirley at Ashley. Sorry ate. Umaasa kasi si nanay na sa pagbabalik ni tatay. Ang sabi niya, kapag bumalik daw siya, ipapagamot na raw siya ni tatay. Ang sabi pa ni nanay, kapag bumalik daw si tatay, hindi man na raw kailangan pang magtrabaho dahil si tatay na raw ang bahala na ulit sa atin. Sagot pa ni Ashley sa kanyang kapatid. Lalo namang nainis si Shirley dahil sa sinabi ng kanyang kapatid. Naipikit niya ng mariin ang kanyang mga mata nang maalala na naman niya ang kanilang ama na maganda na ang buhay samantalang sila ay nahihirapan pa rin hanggang ngayon. Pwede ba? Tigilan niyo ng kakaantay na bumalik si tatay. Hindi na siya babalik. Hindi niya na tayo babalikan? Sagot pa ni Shirley kay Ashley. Babalik si tatay ate. Nangako siya kay nanay na babalikan niya tayo kaya babalik siya? Sagot pa ni Ashley habang patuloy pa rin to sa pag-iyak. Huwag na kayong umasa dahil hindi na siya babalik pa sa atin. Dahil maganda na ang buhay niya ngayon kasama ng pamilya niya. Sagot ni Shirley sa kanyang kapatid. Ano sabi mo? Hindi totoo yan anak. Babalik pa ang tatay niyo. Nangako siya sa atin na babalik siya. Halos habol ang hininga na sabi naman ni Nelia. Pagkagising kasi ni Nelia, narinig niya ang pagtatalo ng dalawa niyang anak at di niya na napigilan pang sumabat sa mga ito dahil sa sinabi ni Shirley. Kaya naman nagulat silang lahat na magsalita ito, kaya lahat sila ay napatingin sa gawin nito at dali-dali na silang nagsilapit dito. Nay! Tawag ni na Ashley, April at Sherwin sa kanilang ina, saka sila napasubsob ng yakap dito. Kitang-kita naman ni Shirley ang pamumutla lalo ng kanilang ina, kaya naman lalo siyang napaiyak sa sitwasyon nito. Parang di niya nga kayang makita ang kanyang ina na nahihirapan, pero kailangan niyang magpakatatag para dito. Agad namang nilapitan ni Angeline si Shirley at sa kanya ito hinaplos sa likuran. Tumango ito sa dalaga at naging hudyat iyon kay Shirley para lapitan pang lalo ang kanyang ina. Nak, bakit yun naman ginawa yon? Alam niyo naman na nagsisikap ako para sa inyo, hindi ba? Bakit yun naman po tinitipid ang mga gamot ninyo? Umiiyak nang sabi ni Shirley sa kanyang ina dahil parang hirap niyang tanggapin ang buong akala niya. Umiinom na maayos ng gamot ang kanyang ina. Pero yun pala, tinitipid nito dahil naaawa sa kanya. Nganitian naman ni Nelia ang anak niyang si Shirley. Tsaka nito ay tinaas ang kamay niya na parang inaabot si Shirley. Kaya naman agad nang hinawakan ni Shirley ang kamay ng kanyang ina. At lalo lamang napayak si Shirley nang maramdaman niya ang panlalamig ng kamay ng kanyang ina. Anak, alam ko naman, nahihirapan ka na rin. Mag-isa mo kaming binubuhay ng mga kapatid mo. Kaya naisip ko, tipirin na lamang ang mga gamot ko nang sa gayon ay mabawasan ang gastusin mo. Itutuloy ko na lamang ang pag-inom ko ng gamot kapag bumalik na ang tatay mo. Sagot pa ni Nelia kay Shirley. At hapong-hapo nga siya matapos niyang sabihin yon. Napapailing na lamang talaga si Shirley dahil sa sinabi ng kanilang ina dahil talagang pinaniniwalaan nito ang pangako ng kanilang ama na babalik ito sa kanila.
Mahal na mahal kasi ni Nelia si Joel. Ito kasi ang kanyang unang naging nobyo at sa sobrang pagmamahal nga nito ay ibinigay niya ng buong buo ang pagkatao niya. Nakikita lamang kasi ni Nelia si Joel na bagong dating dito noon sa kanilang lugar at na love at first sight siya kaagad dito at laking tuwa nga niya nung ligawan siya nito. Nang sagutin nga ito ni Nelia, agad na tong sumama kay Joel. Kahit hindi pa sila kasal, nagsasama na sila sa isang bubong hanggang sa mabuntis na nga si Nelia at nagkaroon sila ng 4 na anak. Minsan rin namang kinwestiyon ni Nelia si Joel na kung bakit hindi niya magawang pakasalan ito. Pero ang tanging sagot lamang ng lalaki, wala pa silang ipon na pera pampakasal. Kaya naman, hinayaan sila noon dahil hindi siya pakasalan ni Joel, nangako naman itong magpapakasal din sila balang araw. Naghirap sila noon na magkakasunod ang kanilang 3 huling anak. 5 taon kasi ang naging pagitan ni Shirley kay Ashley at pagkatapos noon magkakasunod na ang 3. Kaya naman nahirapan na nga si Joel na buhayin ang kanyang mag-iina, lalo na nang may indahin ng sakit si Nelia. Nang malaman nila na meron ngang sakit si Nelia ay nagpasya na noon sa Joel na bumalik ng Maynila dahil wala naman halos magandang trabaho sa probinsya. Ang sabi pa niya kay Nelia, noon bago siya umalis ay maghahanap siya ng trabaho sa Manila para may pangtustos sa kanilang mga anak para na rin makapagpagamot na siya. Kaya naman, naniwala kaagad si Nelia sa pangako ni Joel hanggang sa inabot na ng ilang taon at hanggang ngayon, wala pa rin kahit anino ng Joel na bumabalik sa kanila. Sa labis na pagmamahal ni Nelia kay Joel ay umaasa pa rin nga siya sa pangako nito na babalikan sila. Kaya hanggang ngayon naghihintay pa rin to sa pagbabalik ni Joel. Minsan na nga rin na may nakapagbalita kay Nelia na may asawa na nga raw si Joel at meron din tong naunang pamilya kesa sa kanila pero hindi naniwala si Nelia doon. Nagbulag-bulagan at nagbingihan siya sa mga sinasabi ng ibang tao dahil mas naniniwala siya sa sasabihin ni Joel. Pero ang totoo sa kaloob-looban ni Nelia, nasasaktan na siya sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol kay Joel. Dahil nagtiwala siya rito at di niya kayang tanggapin na naging tanga siya sa pagmamahal niya kay Joel. Hinawakan naman ni Shirley ang kamay ng kanyang ina at marahan pa niya itong pinisil, kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Nay, ayoko po na masaktan kayo. Ayoko na po sana tong sabihin pa sa inyo, pero mas lalo po akong nasasaktan na nakikita ko po kayong umaasa na babalik pa si tatay. Sabi pa ni Shirley at sandali pa siyang natigilan. Nay, totoo po ang lahat ng sinabi ko kanina, na hindi na po babalik si tatay sa atin. May iba na po siyang pamilya at masaya na po siya sa pamilya niya ngayon. Kaya please po, Nay, tigilan niyo na po ang kakaasa na babalik pa si tatay sa atin dahil hindi na po yun mangyayari pa. Dagdag pa ni Shirley at napakagulhol na nga siya ng iyak na masabi niya sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang ama. Napaiyak na lamang din ang mga kapatid ni Shirley dahil sa sinabi niya. Habang si Nelia naman dahan-dahan ng umiiling. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang anak. Walang ibang pamilyang tatay ninyo. Babalik siya sa atin? Kanda o talpa na sagot ni Nelia at di niya na nga maiwasan pa na mapaiyak dahil sa sinabi ng kanyang anak dahil parang hirap niyang tanggapin ang katotohanan na iyon. Nay, sana nga po nagsisinungaling na lang ako pero hindi po eh. Totoo po lahat ng sinasabi ko. Masaya na po si tatay ngayon kasama ng anak niya sa una niyang pamilya. Kaya malabo na po talagang bumalik pa siya sa atin. Ayoko pong masaktan kayo pero tama na po. Tama na po ang kakaasa niyo kay tatay. Wala na po tayong maaasahan sa kanya. Kaya sana naman po makinig na kayo sa akin. Magpagaling po kayo dahil gusto po namin kayong makasama ng matagal. Mahabang litanya pa ni Shirley, saka siya tumayo at lumapit sa may sofa na naroon din sa silid na iyon. Nagsisunura naman ang iba pa niyang kapatid sa kanya at agad pang yumakap sa kanya si Ashley pagkaupo nito. Na makita ni Angeline na naupo na ron ang magkakapatid, ay agad niyang nilapitan si Nelia. Bahagya namang ngumiti si Nelia kay Angeline. Kilala na kasi ni Nelia si Angeline noon pa at ito pa mismo ang kumausap sa kanya dati para sana bigyan ng scholar si Shirley. Kaso, mas siniling ng dalaga na magtrabaho na lamang sa kanila kesa mag-aral dahil kailangan nga raw niyang magtrabaho para sa kanyang pamilya. Ginantihan naman ng ngiti ni Angeline si Nelia, saka niya inayos ang kumot nito bago siya naupo sa may tabi nito. Magpagaling ka para sa mga anak mo, Nelia.
Alam ko, mahirap para sa iyong tanggapin ang katotohanan, pero sana lumaban ka para sa mga anak mo. Sana makita mo kung gaano nagsisikap para sa inyo si Shirley, kaya sana huwag mong baliwalain ang lahat ng paghihirap niya. Magpagaling ka dahil mahal na mahal ka ng mga anak mo at gusto ka pa nilang makasama ng matagal. Nakangiti pa nakausap ni Angeline kay Nelia. Salamat. Salamat sa pagtulong niyo sa amin ng mga anak ko. Sagot ni Nelia habang hinahapo pa rin ito. Shh! Wala yon. Huwag ka nang magsalita pa at hinahapo ka na naman. Magpahinga ka na at magpagaling. Huwag ka nang mag-isip pa ng kung anong iisipin mo. Ngayon ay ang mga anak mo. Sagot na ni Angeline kay Nelia. Di naman na naiwasan pa ni Nelia ang maluha dahil napakabait talaga ng pamilya ni Angeline. Simula pa lamang sa kanyang ina na naging kasambahay ng mga ito, ay hindi talaga nagsasawang tumulong sa kanila si Angeline. Kahit na wala na nga ang ina ni Nelia na si Manang Helen, ay talagang naaalala pa rin sila ng pamilya ni Angeline. Kaya naman, laking pasasalamat talaga niya sa pamilya nito. Salamat, sabi pa rin ni Nelia sa kanya matamis ng ngitian si Angeline. Girantihan naman ng ngiti ni Angeline si Nelia. Alam mo ba, na hindi na talaga iba ang turing ko sa anak mo? Tinuturing ko na rin siyang parang tunay na anak ngayon, lalo na't nobya na siya ngayon ng aking anak. Nakangiti pa na pagkukwento ni Angeline kay Nelia. Nagtataka naman ang tingin ni Nelia kay Angeline dahil wala pa namang nababanggit sa kanya si Shirley na may nobya na ito. Bigla naman niyang naalala ang lalaking kasama ng kanyang anak nang dumating ito sa kanilang bahay. Anong ibig mong sabihin? Tanong na ni Nelia. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Shirley? Naku, mukhang naunahan ka pa nga ng anak mo sa pagsasabi sa'yo ng tungkol doon. Siguro na wala na sa isip ng anak mo na sabihin yan sa'yo dahil sa dami ng iniisip niya. Oo, tama ang narinig mo. Nobyo ni Shirley ang anak kong si Noah. Kailan lamang din sila naging magkarelasyon at masayang masaya ako na anak mo ang naging nobyo ng anak ko dahil alam kong mabait na bata si Shirley. Nakangiti pa na pagkukwento ni Angeline kay Nelia. Napangiti na lang din si Nelia kay Angeline dahil kahit papano ay panatag naman ang kalooban niya na mabuting tao ang nakarelasyon ng kanyang anak. Salamat sa pagtanggap ninyo sa anak ko. Kung sakaling mang mawala ako, magiging panatag naman ako dahil nasa mabuting tao ang aking anak. Sagot naman ni Nelia kay Angeline. Huwag mo ngang sabihin yan. Baka kasama mo pa ng matagal ang mga anak mo, kaya magpagaling ka na kaagad ha? Kailangan ka pa ng mga anak mo. Sagot naman ni Angeline kay Nelia. Ayaw mo bang makita na ikakasal ang anak natin? Ayaw mo bang makita na magkaroon ng pamilya ang mga anak mo? Tanong pa ni Angeline. Gusto, syempre. Pero kasi nahihirapan na rin ako eh. Alam ko namang malala ng sakit ko at walang kasiguraduhan kung gagaling pa ba ako. Sagot ni Nelia na talaga namang pinanghihinaan na ng loob sa kanyang nararamdaman. May awa ang Diyos, Nelia. Isipin mo na gagaling ka. Isipin mo ang mga anak mo na gusto ka pang makasama ng mas matagal pa. Lakasan mo lang iyong loob at nandito lamang din kami ng pamilya ko para sumuporta sa inyo. Tatagan mo pa, Nelia, at lumaban ka pa ha? Pagpapalakas ang loob ni Angeline kay Nelia. Salamat. Sagot ni Nelia kay Angeline at muli, tumulo na lamang ang kanyang luha. Laking pasasalamat talaga ni Nelia ngayon dahil nariyan ang pamilya ni Angeline para sa kanila at hindi talaga sila pinababayaan. Sa totoo lamang ay napakarami ng katanungan ni Nelia, lalong-lalo na sa ama ng kanyang mga anak. Pero pinili na lamang niya na wag na munang magtanong pa dahil baka lalo lamang siyang panghinaan ng loob. Narealize kasi niya lahat ng mga sinabi ni Angeline ngayon na kailangan pa siya ng mga anak niya at dapat ay hindi niya binabaliwala ang sakripisyo ni Shirley para sa kanila. Kaya ngayon dapat maging matatag siya at dapat tumaban siya para sa kanyang sakit para makasama pa niya ng mas matagal ang kanyang mga anak. Sige na, matulog ka na. Para naman makapagpahinga ka na rin. Malayo pa ang biniyahe ninyo at panigurado sa mga darating na araw, kailangan mo nang sumabak sa mga gamutan mo para gumaling ka na kaagad. Sabi pa ni Angeline, sa kanya tinapik-tapik sa kamay si Nelia. Umiti lamang naman si Nelia dito, sa kanya pinikit ang kanyang mga mata dahil sa totoo lang pakiramdam niya, pagod na pagod siya kahit wala naman siyang ginagawa. Hinayaan na lamang din naman ni Angeline si Nelia hanggang sa tuluyan na ngang makatulog ang ina ni Shirley.
Sa labas naman ng silid ng ina ni Shirley, naroon si Noah at ang ama nito na si Denver dahil nga tinawag ni Denver ang kanyang anak dahil gusto niya itong makausap. Alam mo ba na nagpunta si Jessie sa opisina mo kahapon dahil ang akala niya ay naroon ka? Mabuti na lang at may mga bodyguard ang iyong inaroon at naiwasan ang gulong dala ng babaeng yon. Pagbabalita ni Denver sa kanyang anak. At talagang pinagpipilitan niya na siya raw ang mapapangasawa mo at binayaran mo lamang daw si Shirley na magpanggap na nobya mo. Dagdag pa ni Denver. Napapailing na lamang si Noah dahil sa sinabi ng kanyang ama. Ano ba kasi ang problema ng babaeng yon at ayaw niya akong tigilan. Hindi ko naman siya pinapansin pero ayaw pa rin niya akong lubayan. Sagot ni Noah at totoong naiinis na siya kay Jessie. Siguro sadyang tinamaan sa iyo ang bata na yon. Pero alam mo, sana talaga hindi siya magaya sa kapatid ng iyong ina na nagpalaman na sa galit at selos sa sobrang pagmamahal sa akin noon kaya nakagawa ng hindi maganda sa iyong ina? Sagot naman ni Denver sa kanyang anak. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng kanilang mga anak ang mga nangyari sa kanila noon. Sadya ng kinuwento talaga nila sa kanilang anak. Iyon, para naman matuto silang magmahalan na magkakapatid. Napabuga naman ng hangin sa kanyang bibig si Noah, saka siya muling napailing dahil hindi niya na talaga maintindihan si Jessie dahil hindi naman sila naging close nito at hindi niya malaman kung bakit ganito na lamang ka-obsess sa kanya ang dalaga na dumating pa nga sa punto na gusto na nitong ikasal silang dalawa. Dad, ano po kaya sa tingin niyo ang maganda kong gawin para lamang tigilan niya ako? May naisip na po kasi sana akong paraan at yon ay ang magdemanda kay Mr. Gomez at kay Jessie. Pero naisip ko naman po si Shirley dahil ama rin po niya si Mr. Gomez at maaaring maapektuhan din po siya kung sakaling gagawin ko yon. Sabi pa ni Noah sa kanyang ama. Napabuntong hininga naman si Denver sa kanya dahan-dahang tumango sa kanyang anak dahil may punto naman ang sinabi nito dahil maaapektuhan naman talaga si Shirley kung sakaling gagawin nga nila ito sa ama ng dalaga. Alam mo anak, isa lamang talagang naiisip kong paraan para tigilan ka na ni Jessie, sabi ni Denver sa kanya seryosong tiningnan ng kanyang anak. Naghihintay naman si Noah sa sunod na sasabihin ng kanyang ama dahil bilin pa talaga siya nito. Ano po yon, Dad? Di na makapaghintay na tanong ni Noah sa kanyang ama. Magpakasal kayo ni Shirley. Diretsahang sabi ni Denver. Nagulat naman si Noah sa sinabi ng kanyang ama. Yon ang nakikita kong paraan para tigilan ka na ng Jessie na yon. Kung kasal na kayo ni Shirley, wala naman na siyang magagawa pa, di ba? Kahit maghabol siya na maghabol sa'yo, wala naman siyang mapapala dahil may asawa ka na. Paliwanag na ni Denver sa kanyang anak. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Noah. Dahil sa totoo lang, sumasakit na ang ulo niya kay Jessie. Imbes kasing damayan niya ang kanyang nobya ngayon, nanggugulo pa itong si Jessie ngayon. Bigla tuloy na paisip si Noah dahil sa sinabi ng kanyang ama dahil may punto naman talaga ito na maaaring tigilan na nga siya ni Jessie kung sakaling mag-aasawa na nga siya. Dad, sa tingin ko po, tamang suhestyon ninyo. Pero siguro hindi pa po siya po pwede sa ngayon na iyain ko magpakasal si Shirley. Oo, mahal na mahal ko po siya. Pero ayoko naman pong makihati sa atensyon niya ngayon dahil ngayon siya higit na kailangan ng kanyang ina at mga kapatid. At dapat akong tutulong sa kanya, hindi para dagdagan ko pa ang mga iniisip niya? Paliwanag ni Noah sa kanyang ama. Seryoso namang tinitigan ni Denver ang kanyang anak at ngayon niya nakikita na talagang seryoso ngayon ang kanyang anak at talagang nag-iisip na ito ng ayos kung ano ang mas nakakabuting gawin. Masaya siya ngayon para sa kanyang anak. Nagdedesisyon na ito ng tama para sa sarili nito. Naiintindihan kita anak at nasa iyo pa rin naman ang desisyon at yan ay aking suhestyon lamang. Pero kung ano man ang tingin mong tamang gawin, nandito lamang kami ng mommy mo, handa ka naming suportahan. Sagot naman ni Denver, sa kanya tinapik sa balikat ng kanyang anak bago siya pumasok sa loob ng silid ng ina ni Shirley. Naiwan naman na muna si Noah sa labas, saka siya napasandal na lamang sa kanyang kinaupuan at naipikit niya na mariin ang kanyang mata dahil sa dami ng iniisip niya ngayon. Gusto niya nga sanang gumawa ng paraan para matigil ng mag-ama na Joel at Jessie, pero alam niya na maaaring maapektuhan ang kanyang nobya na si Shirley sa kanyang binabalak.
Gusto niya rin sanang damayan ngayon ang kanyang nobya, pero nahahati ang iniisip niya dahil sa panggugulo ni Jessie. Natatakot kasi siya na baka kung ano ang gawin ni Jessie kay Shirley dahil alam nila ang karakas ng dalaga at kapag galit nga ito at di na ibigay ang gusto, baka kung ano pang maisipan na gawin ito kay Shirley kahit na kapatid nito ito. Kaya palaging kasakasama ni Noah si Shirley para makasigurado siya na ligtas nga ito.